Kinausap ng in-laws ko yung ex ng asawa ko. Nasasagutin nila yung ticket ng bata without consulting me if okay lang ba yun sa akin. Yung pamilya ng asawa, sobrang walang preno yung bibig nila as in. Si asawa ni yung baog. E paano, sobrang taba. Ganyan ang mga salitaan nila. I am 30, turning 31. At 31 na rin yung asawa ko. We are married for 3 years. At alam ko na single dad siya from the start. Yung bata nasa malayo, nandun sa nanay. 1-year-old lang yung bata nung umalis dito and then 8 years old na siya ngayon. Wala pa kaming sariling anak dahil may PCOS ako at nakabukod din kami ng bahay. So eto na nga, ikakasal yung sister-in-law ko sa August. Kinausap ng in-laws ko yung ex ng asawa ko na sasagutin daw nila yung ticket ng bata para makasama lang dito sa kasal. Without consulting me if okay lang ba yun sa akin yung ganung plano nila na merong ticket na. Pero nung nag-anniversary kami this month, hindi nag-leave sa work yung asawa ko. Na araw ng anniversary namin, pumasok siya sa work. Tapos ako ng mga time na yun, naka 3 days off. Tapos ang sabi niya, sa kasal ng kapatid niya, mag-leave siya ng 1 week. Na kasi nga nandito yung baget. Sobrang sama ng loob ko. So nagsabi ako sa kanila na hindi ako makaka-attend sa August. Kasi ang alam nila, masama yung loob ko sa mister ko dahil nga hindi nag-leave ng anniversary namin. Hindi nila alam, sila talaga yun nabasusan ako sa desisyon nilang lahat. Knowing kasi na yung mga in-laws ko at kamag-anak ng asawa ko ay sobrang walang preno ang mga bibig nila as in. Na si asawa ni yung baog. E paano, sobrang taba. Ganyan yung mga salitaan nila. Nagkaroon kasi ng lamay dun sa side nila at hindi rin ako pinagpapapansin ng mga in-laws ko. Tama ba yung nararamdaman ko na hindi nila ako nirerespeto as legal wife? Na ako lang naman yung hindi nila kadugo kaya wala silang pakialam sa akin. Na hindi man lang nag-speak up yung asawa ko sa family niya. Kaya hindi na lang din ako a-attend. Letter sender, Alma. Sa kwento mo, ang pinakamalaking merong problema ay ang mister mo. Na ang pinuputok ng butsi mo yung pag-attend ng bata na hindi sinabi sa'yo. Kasi dun sa case na yon, hindi naman ikaw yung merong pa-okasyon. At kahit na sinong imbitahin ng ikakasal, lalo't pamangkin nila yung bata, hindi mo kontrolado yun. At unless hindi rin yun alam ng mister mo, pero that's impossible. In every decision, dapat pinag-uusapan yung mag-asawa na para naman hindi ka nagmumukhang timang. So ang dating ng atake mo ngayon ay nagje-jelly ka sa bata, kuha mo. Sa makikitid na utak, hindi magigets yan. So ang iisipin talaga nila ay nagje-jelly ka dun sa bata. Ang respeto una bes magmumula dapat yan sa asawa mo. Kasi nakakasama naman talaga ng loob dun sa part na hindi siya nag-leave dun sa anniversary. Tapos 1 week leave para dun sa sister-in-law mo. At nakakarating pa sa'yo yung mga bagay na nakakababa ng dignity at nakakawalang respeto sa part na ang dapat sanang ginagawa niya, nirerespeto ka niya para respetuhin ka rin ng pamilya niya. Kasi magre-reflect yun kung paano kanya itrato So sa kwento mo kasi parang tukmol yung asawa mo, so tukmol na rin the rest. Gets mo? And if ever na hindi pansinin ng mister mo yung pinuputok ng butsi mo, meaning to say you have to make decisions that will cut those mean attitudes sa paligid mo. Kerry? Wala siyang ginagawa so hindi pwedeng ganun. Na kung kinakailangang ilabas yung sungay mo, go ka doon. So tanong ko lang, hindi na ba pwedeng i-recycle yung mister mo? Karisa-recycle kasi